papaano niyo po malalaman 'yan sa inyo pong, sa mga lokalidad? Sa isang barangay, Barangay A, na dito ako kumuha ng aking, AX. Do'n naman ako sa kabilang bayan o kabilang barangay kumuha ng aking AKAP. Lalo na ho, kasi ang claim dito halimbawa diyaan sa Cebu, ang naghahanda daw po ng listahan ng recipient ng AKAP ay yung po mga tauhan ng mga kongresista. Actually, Manong Ted, hindi po talaga magkakaroon ng duplication dahil may system po na ginagamit si DSWD that is interoperable sa lahat ng tanggapan ng aming pong ahensya. So, once na pumunta yung client, magpresenta siya ng kanyang ID, iti-check po natin doon sa ating information system. So, there is no way na makakatanggap siya in one region and tatanggap na naman siya in another region. Kasi Manong Ted, nakita namin yan in the past, like naghumingi ng tulong sa field office NCR and then the next day pupunta ng central office, na-address namin because of the information system that we have developed. But that is for NCR. Kung doon na po ito sa mga lalawigan o mga maliliit na bayan? Manong Ted, ginagamit din yan ng lahat nating mga field offices at sa lahat po ng mga satellite offices ng DSWD. Okay. Ma'am, ito pong itong mga 4-piece beneficiaries po ninyo, pwede din sila maka-avail po ng AX o AKAP? Depende po doon sa magiging assessment din ng social worker, Manong Ted. Yeah. Kasi maaari, gaya ng nabanggit ko, yung example ko na, Manong Ted, maaari kasing beneficiary siya ng 4-piece, may miyembro na kumikita ng less than the minimum wage at apektado ng inflation, maaari naman din po siyang makatanggap ng tulong mula sa AKAP. Opo. Sige maaari din naman pong sa AX kung, again, a member of the household ay nagkasakit o namatay o may ibang crisis na nararanasan. Okay, sige po. So, ma'am, alam niyo naman po siguro, di ba, na naisama po sa ang program appropriations yung 50 billion para sa 4-piece, no ho? Oo. So, ano po ang effect nito ngayon dito po sa mga wait list po na household para po sa 4-piece? Alam niyo na po ano kung gaano karami ang waitlisted as of ito po ay October 31 ngayong nito pong nagdaang taon, ano po? Tama po, Manong Ted. Ilan po ito? Natin, ilan po ang waitlisted, ma'am? Yeah, yung as of October, let me check. Opo. Nasa around 400,000 po ito based on the 434,317 households po ang waiting. Yeah, Manong Ted. Opo, yes. Opo. Yeah, based on the October data, ang waitlisted found to be eligible ay nasa around 434,000 po, Manong. Opo, yes. Opo, ganyan po karami ito. So, ma'am, ito ho kasi dahil sila'y waitlisted, verified, talaga pong deserving na ito na tumanggap po ng benepisaryo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, ma'am, bakit sa halip na ponduhan ito o kaya po naman maisulong ng inyong sekretary na ito pong unahin natin, mas pabor ngayon ng sekretary sa AKAP kumpara po sa 4-piece? Well, Manong Ted, ang DSWD is an implementing agency and the power of the purse lies with the legislative branch of the government. And nirespeto po natin kung ano man po yung naging deliberasyon sa Kongreso. Ang DSWD, titiyakin lang po natin na magiging maayos yung implementasyon ng iba't iba nating mga programa. Kahit merong pong reduction in the budget in the 4-piece, titiyakin natin that it will be business as usual.